is recording in progress is Manual 3.0. Ang Manual 3.0 po ay para pong example po na tayo bumibili ng isang appliance, hindi po ba may manual na kasama. So kailangan tama ang paggamit natin ng company nung appliance para ma-maximize natin ang paggamit. The same din po dito sa I Am Worldwide na pinasukan natin. So kailangan natin gawin ng tama ang business. So, ang sabi po dito, what to do after joining? Starting the business right. Ano po ba ang ating gawin pagkatapos natin mag-join ng I Am Worldwide? At kung hindi pa po naka-join yung iba, I encourage you na kausapin nyo yung nagdala sa inyo dito para maka-join kayo. Ang sabi po dito, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Totoo naman di po ba ito? Kasi marami sa atin nagsasabi na hindi ko kayang gawin yan kasi wala akong time, hindi ako magaling magsalita. Lahat po tayo hindi marunong. Ako po, sa totoo lang, hindi ko din talaga linya ito magsasalita sa harap ng mga tao. Although kahit na offline lang, online lang. Pero wala po kailangan talagang gawin kasi itong pinasukan ko At saka, bakit tayo mahihiya? Napakaganda ng ating produkto. Kaya kailangan lang po talaga natin magsimula para maging great tayo. Hindi na natin kailangan hintayin na maging magaling muna tayo bago tayo makapagsimula. Ang sabi po dito, kailangan dito sa business na pinasukan natin, kasi business nga po ito, alam naman natin na this is a networking business. Kailangan po natin ng mga personal development. Unang-una po, kailangan natin mag-empty cup. Hindi po pwede dito na sabihin natin na alam ko na yan. Kailangan po natin, ang baso kailangan empty para po mapuno ng mga knowledge at saka mga wisdom na kailangan natin gawin dito sa ating business. So, dito po kailangan lang, hindi nga sabi nga, you don't have to be great to start, you just need to start to be great. So, kailangan lang natin willing tayong matuto. So, hindi po pwede dito yung acne, yung alam ko na yan attitude. Kailangan po talaga dito, we are willing to learn. Tapos po, kasi nga, balikan ko lang to. Kasi nga, 90% ng pinag-aralan natin sa school, hindi natin magagamit dito. Kasi iba po ang ating pinasukan. This is people business. Networking is people business. Kaya unang-una, kailangan natin magsimula sa atin. Kailangan natin may mga baguhin tayo sa ating sarili. Kailangan po, we should be willing to learn. Paano po natin magagawa yon? By emptying ourselves. Yung mga nalalaman natin. Miski galing tayo sa isang networking business, pag pumasok po tayo dito, kailangan din po natin mag-unlearn para maka-learn tayo. So, isa pa po, ang second po na kailangan nating malaman, ang personal development, yes mentor attitude. Ano po ba yung yes mentor attitude? Yes mentor attitude yung, di pa po ba may mga apply tayo? Ako po, ginawa ko lang din naman yung sinabi ng mentor ko sa akin. Noong unang pumasok ako dito, kasi nga gusto kong malaman kung ano yung pinasukan ko. So, ang ginagawa ko, ma-attend ako ng Zoom meeting, pero hindi ako nag-open ng camera. Pero nagti-take down notes ako. Tapos, nung mapansin ng mentor ko na nag-attend ako, sabi niya, Belinda, mag-pray ka. Prayer, okay lang yun. Tapos sumunod, Belinda, mag-host ka. Ano bang dapat gawin, men, sa pag-hosting? Yun, sinabi niya sa akin na gano'n. Tapos, after that, Belinda, mag-speaker ka. Hala, speaker na. Sabi ko, men, sabi ko, kaya yan. Pero, nag-yes mentor attitude ako. Kaya, hanggang ngayon, ito, tuloy-tuloy pa rin sa pag-aaral. Number 3, GLLLA. Good Learning, Listening, and Lecturing Attitude. Kailangan po dito sa business na pinasukan natin, kailangan willing tayong makinig, matuto, learning, listening, and lecturing attitude.
Kasi po, we should be willing to be corrected. Isa po yan sa mga personal development. Kasi yung mentor po natin, yung mga nagdala sa atin dito, willing naman silang tulungan tayo. At wala naman silang hinangad, kundi rin matulungan tayo at mag-improve din tayo. Kasi nga personal development, kailangan dito eh. Kasi people business po tayo eh. So before natin masabihan yung ating mga downlines, magkakaroon din tayo ng mga downlines, kailangan tayo muna ang unang makinig sa ating mga uplines para ang downlines din natin makinig din sa atin. Hindi po ba? Ganun lang naman yun. Ano-ano po ba ang mga personal development na kailangan natin matutunan dito? We should learn and share the fastest way we can. Kasi po ang networking kailangan matuto tayong aralin ang negosyo na pinasukan natin. Kasi copy business ito eh. Hindi naman ito sila, yung apply natin, hindi naman yung knowledge nila sa kanila lang, sinishare nila sa atin para ma-share din natin sa ating mga downlines. At saka yung power of now. Kasi po dito sa ating pinasukang business, sa networking, importante po yung present. Kasi kailangan, kung may naisip kang gawin, take down note mo yon or i-save mo yon. Tapos, if possible, kung kaya mong gawin, gawin mo. Kasi, ang oras po dito importante eh. So, the fastest way na matuto tayo, the better. Tapos yung nga sabi, mag-save notes. Ink is better than think. Magsulat, mag-keep ng notebook. Kasi para ma-review natin, mabalikan natin ang mga topics na napakinggan natin. So, it's better na meron tayong nakasulat. Tapos, kailangan din po nating matutunan mag-IBP. Ano po ba yung IBP? Yung I am Business Presentation. Dito po sa grupo namin, sa team namin ng aking upline, si Mentor Edward Lasdacan, tinrain niya po kami na mag-IBP. Everyday niya kami minimit since April hanggang ilang buwan yon, 6 months yata yun. Inano niya kami na ina-assign niya kami mag-IBP kahit kami-kami lang. Natuto po kami doon. Diyan po ako natuto rin. So, attend ng trainings, mentoring, magbasa ng mga libro, read Law of Leverage book kasi importante din po yan. Be active on your group chat and company activities. Kailangan po mag-participate tayo sa mga group chat tsaka company activities. Maganda nga po dyan kasi kung hindi pa kayo nakakapunta sa office, dyan sa main office, sa Green Hills, kailangan po pumunta kasi nandyan ang mga top mentors, makikita ninyo, ang office. So, better po na maging active tayo sa mga company activities. Sabi po dito, what to do next? The importance of setting goals. Kailangan po, lalo na ngayon, start of the year, 2025 na, tapos na yung 2024, kailangan po natin mag-set ng goals. Bakit kailangan natin mag-set ng goals? Kasi it gives you direction. Hindi po ba pagka mayroon tayong mga goals, kasi may tinatarget tayo eh, parang ito o bullseye, kailangan natin mag-set ng goals. Ano po ba ang mga ka-important siya ng goals? Then, it gives us excitement every day. Tapos, it will motivate and inspire our downlines to do the same. Kasi nga, kailangan natin ma-impart sa mga downlines natin yung ginagawa natin. Kasi kakopy lang naman nila tayo eh. So, as much as possible, gumawa tayo ng ating mga goal board. Yung mga uplines nga po, meron silang mga goal boards. Nakikita natin ang goal nila. Ganito lang, ganyan. Pero, yung kanilang nangyayari sa kanilang past nila, yun yung magiging present natin. So, gagayahin lang naman natin sila. Ngayon, ang gaganda na ng kanilang mga resulta. So, ano pa po ang kinakailangan daw? Ito daw paano mag-set ng goals. First, kailangan natin make sure you are an executive account holder. Wala naman pong problema kung nag-start kayo as associate package. May mga associate package po tayo, yung copper, bronze, at silver. Pero as much as possible, i-goal nyo po na mag-rank up or cash upgrade is better
sa executive package. Kahapon po sa Team Blast, ang topic ni Mentor Edward ay the importance of rank up. Napakalinaw po ng kanyang slides at presentation. Pinaliwanag niya paano mag-rank up. So, ibang topic naman din po yon. So, ito po ang mga executive packages natin. Gold, Platinum, at saka Jade. So, kung hindi pa po kayo naka-rank up dyan sa mga executive package, i-goal nyo po this year. Tapos, kailangan po number 2, be a mover. Paano po ba maging mover? Kasi po, meron lang po tayong two leg lang, one leg, left and right lang tayo sa ating account. So, kailangan lang natin magkaroon ng isang direct referral sa left, isang direct referral sa right. So, kung para po maging mover, kung ikaw ay naka-jade, kailangan mo ng isang jade or platinum either sa left or right. Pag naka-platinum ka naman, kailangan mo ng jade, platinum, or gold para maging mover. Kung gold ka naman, pwede kang mag-refer ng jade, platinum, gold, silver, or bronze. Kung naka-silver ka, pwede kang mag-refer kahit anong package para maging mover ka. Ganun din sa bronze at saka sa copper. So, alamin po natin yan. Kailangan po kasi natin maging mover. Tapos, number 3 po, be a mover maker. Tulungan po natin, halimbawa, nagkaroon na tayo ng isa sa left, isa sa right. Tulungan natin yung ating mga downlines na magkaroon din sila ng DRs, ng direct referral nila. Kasi pag nagkaroon sila ng direct referral, halimbawa, ito po, naka-gold ka, tapos nagkaroon ka ng isang referral sa gold, sa left, isang referral din sa right, tapos tinulungan mo yung iyong mga downlines, nagkaroon din sila ng referral, isa sa left, isa sa right, tapos yung sa kabila mo din, nagkaroon din ng referral, isa sa left, isa sa right. So, naging mover din sila. So, ang tawag sa'yo, mover maker ka na. So, kailangan din pa natin i-goal yan na maging mover maker tayo. Sunod po, kailangan din natin i-goal magkaroon tayo ng third direct referral. Kasi sa third direct referral, nag-start, nag-activate yung infinity bonus. So, kailangan din po natin yan, magkaroon tayo ng third direct referral. Kasi yung infinity bonus po, napakagandang, isa sa mga magandang bonuses na binibigay ng company. Tapos, kailangan din po natin magkaroon ng fourth direct referral para ma-hit natin yung mga just for you bonuses. Diyan po mag-activate yung just for you bonus kasi 4 ang kailangan. So, pag na-kompleto mo yung 4, magkakaroon ka ng just for you bonus. Tapos number 6, kailangan din po natin magkaroon ng non-stop direct referral and mentoring. So tuloy-tuloy po tayo. Kailangan kahit na nagkaroon tayo ng 4 na naka-achieve na tayo ng just for you, dire-diretso po ang pag-DR natin. Wag po tayong mamimili kahit anong package yan. Kasi pwede nga naman mag-rank up or mag-pay rank. Pero as much as possible, kung kaya lang din nila, mas maganda po direct na sa executive package. Sabi nga dito, quantity first before quality. Tapos, i-goal din po natin magkaroon ng sapphire rank. Kasi po, once nagkaroon tayo ng sapphire rank, mahihit natin yung mga incentives at saka madami pang mga bonuses na binibigay ng company. Meron po tayong 13 ways of earnings. So, pagka po tayo nag-rank up kasi, ang company po natin is rank up based company. So, ang ating income follows kung magra-rank up tayo. At saka maganda rin, encouragement sa ating mga downlines, once nag-rank up tayo, may encourage din silang mag-rank up. So, kahapon din po pinaliwanag ni Mentor Edward yung mga different executive packages ng company. Elite executive packages ng company. Starts with Sapphire, then Ruby, then Emerald, then Diamond. So, and marami pong klase pang diamond. So, i-goal din po natin yan. Ako po, sa akin po, nag-start lang ako as silver package lang din po ako nag-start.
nag-start ako ng June 2023. So kasi sabi ng kaibigan ko, maganda daw ang product, try ko daw kasi siya, marami siyang health issues. So tinry ko din, nagandahan naman ako. So bumili ako ng 2 box. Tapos nung maubos na yun, sabi niya, member ka na para makakuha ka ng discount. So nag-member ako as, lang po ako, silver package. Tapos nung February, nag-pay rank ako from silver to platinum and then platinum to jade. Tapos by June, nag-hit ako ng sapphire. Nag-sapphire po ako ng June. Tapos by God's grace, last December, I was able to hit din ng ruby, elite executive. So, kailangan po natin i-hit ang mga team and company incentives. Kasi po, ang company po natin very generous. Lahat po ng pwedeng ibigay sa distributors, ibinibigay ng ating company. And they are so very generous po sa atin. So, sunod po natin. Ano naman po ang mga do's and don'ts na kailangan nating gawin at hindi dapat gawin dito sa ating business? Una po sa inviting, kailangan po, ang unang long-term goal dapat natin is to build our solid team. Kailangan po mag-invite tayo ng, sabi dito, 2 to 4 closest friends. Focus on inviting within your warm network. Warm network po yung mga kakilala na natin kasi nakabuild na tayo ng trust sa kanila. So, as much as possible, unahin natin yung mga mag-anak, kaibigan natin. Pero marami po tayong ma-encounter dito na hindi sasama. Pero okay lang po yun. Okay lang po yun. Huwag po kayong madidistract kung ayaw nila. Kasi at least nasabihan niyo sila at kung later on, once na gusto nilang sumali, babalik naman sila. So, sa inviting po, may mga different approaches. Merong business owner approach, merong product or health approach, merong employee approach, at merong third party approach. So, isahin po natin ito. Sa business owner approach, sabi dito, be straight to the point. Kasi example po ng mga pwede natin sabihin sa mga business owner. Kasi po ang mga business owners, 3 lang daw ang gusto nilang malaman. Ang gusto nilang malaman yan is magkano ba ang puhunan, magkano ba ang kikitain ko dito, at number 3, kailan ko mababawi ang puhunan. Direct to the point po sila. Kasi alam na nilang, negosyante na kasi kasi business din naman ito. So, ganyan daw po ang dapat, kung ang kausap natin ay business owner, ganito. May mga example scenario siya dito. Halimbawa, correct naman sabi ni Mentor Desa. Halimbawa, scenario number 1, bro, familiar ka na ba sa IAM Worldwide? Siyempre, magtatanong yan. Ano yun? Yung nasa Itbulaga, yung ni-endorse nila Manny Pacquiao. Hindi pa, anong meron? Okay bro. Actually, nakita ko lang din sa internet. Nagka-interest ako kasi maganda ang kitaan. Kamusta bro? Create conversation. Tapos, you can show pictures of our brand ambassadors para credibility. Tapos, yung mga pictures din, pakita mo. Yun ang example. Scenario naman, number 2 naman, siyempre tatanungin ng prospect mo, is it networking? Kasi nga, ang networking pinasama ng ibang mga companies, pero ngayon, ang IAM Worldwide ay binabalik ang tamang pag-networking. Tapos, sasabihin mo siyempre, yes, hindi mo naman pwedeng sabihin hindi. Pero iba ito sa iba. Hindi ito yung usual. Partners namin sila Heart, Manny, Isko, etc. Kaya scenario number 3 naman, sabihin mo sa prospect mo, bro, kamusta? Sabihin niya, okay naman bro, ikaw ba? Okay na okay bro, iba. Ito adjusting sa pandemic kasi before, di ba nagkaroon ng pandemic. Actually bro, kaya ako napamessage sa'yo kasi baka lang magka-interest ka. Nagdadalawang isip na ako kasi baka hindi mo naman kailangan. Kaso, baka makatulong, sayang din. Ano yun bro? Tapos send mo yung pictures for credibility nga ng ating produkto.
Isa lang yan, mga examples lang ito ng mga scenarios ba na pwede mong sabihin sa prospect. Tapos, dito naman be straight to the point, sabi nga. Dito naman sa product or health approach, siyempre, ang mga prospect natin dito may mga health issues. Siyempre, halimbawa, tatanungin mo, sis, bro, familiar ka na ba sa barley? Tatanungin sa'yo, hindi pa sis, ano yun? Okay sis, yung iniinom nila Piolo, Pascual at Heart. Kamusta sis? Mag-build ka ng conversation. Tapos, i-end mo daw sa question. Tapos, siyempre, para ka magkaroon ng magandang sasabihin sa kanya, kailangan ikaw mismo umiinom ka ng barley. Be the product of your own product. Share testimonials about our amazing products. Kailangan din alam mo yung mga testimonies ng ibang mga tao. Pero marami yan nakikita sa I Am Worldwide page. May mga testimonies doon. Kasi nga sabi, ang testimony sells. Talaga ang testimony it sells. Yung iba yung facts tells, pero ang testimony sells. So, share pictures and videos of Heart, Piolo, and Maritoni Fernandez. Yan yung sa health product or health approach. Dito naman sa employee approach, syempre yung mga empleyado, wag ka daw gagamit ng ibang kundi use racket or extra income. Kasi pag nagsabi ka daw, if you offer business, some would think gastos yan. Kaya ang gagamitin mo racket or extra income. Example, sabi mo, sis bro, may bago akong racket ngayon. May bago akong pinagkakaabalahan ngayon, maganda siya. May nakita akong pagkakakitaan, naghahanap ako ng makakasama. Sis bro, may bago akong racket ngayon, online lang ito. Sobrang simple lang, baka gusto mo i-check. Wala naman mawawala, sayang din. No to kidnap approach, yung case-to-case basis. Wag yung sasabihin mo dun sa kakilala mo, may pupuntahan tayo, hindi mo sinasabi kung anong gagawin ninyo, yun ang kidnap approach. Pero syempre, kung sobrang mo ng familiar sa tao, siguro pwede mo yung gawin. Case-to-case basis. Third party approach. Ito naman yung example din, sabihin mo, sis bro, may bago akong racket ngayon. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng pagkakakitaan. Sabihan mo lang ako ha. Kaya, bro, may online business kasi ako ngayon. Habang nasa work ako or nasa bahay, pwede gawin. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng opportunity ngayon, bro. Pwede mo ako refer, salamat. Kasi ang tao ayaw ng direct na binibentahan. Kasi pagka yung third party approach, kunyari siya hindi siya ang sinasabihan mo, parang pinapaano mo sa kanya na pwede kanyang i-refer sa kakilala. Siyempre, minsan sasabihin, bakit sa iba pa ako na lang? Ano ba yan? Mga ganyan ang sasabihin siyempre. Tapos, scheduling, kailangan i-schedule natin at least 1 to 2 days. May message format mo, prospects, full name, background, date and time, venue, idea. Tapos, siyempre, sasabihin mo sa upline mo, kung di mo, magpapaschedule ka. Confirm a day and on the day before the meeting. Do not forget this. No confirmation means canceled. Immediate schedules, case-to-case basis. Wag naman yung halimbawa, may gusto kang pakausap. Siyempre, kasama mo yung upline mo. Siyempre, busy rin sila. Kaya, kailangan natin mag-allot ng 1 to 2 days sa kanila para ma-schedule din nila. Kasi kailangan talaga as much as possible matutunan din natin mag-IDP. Kasi hindi lahat ng oras nandiyan yung ating upline. So kaya aralin din natin kasi lahat naman ng business dapat talaga matutunan natin para magawa natin ng tama. Official schedules. Office daw ang official IBP and training schedules sa IAM business presentation, Mondays, Wednesdays, and Saturdays at 4 p.m. Philippine time, Middle East, Mondays to Saturdays at 11 p.m. Philippine time. IAM training, Mondays to Saturdays, 8 p.m. Always be present. Ito naman, sabi dito, invite on a neutral ground. Example, coffee shop.
Prospect exerted effort and allotted his or her time to attend the business meeting. This is an indication that the prospect is interested. Kailangan daw, kailangan sa neutral ground. Huwag halimbawa sa bahay nila, pupunta ka doon sa bahay ng prospect. Minsan kasi maraming distractions doon. Minsan may anak na na magulo. So hindi siya makaka-concentrate. Pag sa coffee shop daw, kailangan yung location ng table nasa corner para tsaka yung seating arrangement hindi yung prospect nakaharap sa tao, kailangan siya doon sa corner kasi para hindi siya distracted. Kailangan kung kung ito yung venue offline. Sabi nga, never at prospect's home or any territorial ground, a lot of distractions. Never at restaurants, prospect is preoccupied. Wag din daw sa restaurant. Siyempre, case-to-case basis, discuss only after meal and not before meal since the client will be thinking about food all throughout the discussion. Nga naman pag sa restaurant, naaamoy mo yung pagkain, nagugutom na yung client, hindi siya makaka-concentrate sa sinasabi mo. Presentation. Kapag ka-Zoom and offline naman, ito. Set up a home office. Kumbaga, pagkatulad nito, halimbawa ginagawa natin, kailangan home office. Yung background mo, kailangan maganda. Turn on your camera. Yun, siyempre naka-on yung camera mo. Pag sinabing home office, siyempre yung naka-background sa'yo, yung mga medyo official ba? Para medyo talagang business ang Hindi yung baka naman, nasa bahay ka nga, nag-offline, pero ang background mo, mga sinampay, mga mga kalat. So, hindi maganda, di ba? Hindi presentable. So, turn on your camera. Always mute your mic. Tapos, be active on chat. When the speaker asks, answer and agree. Kumbaga, nakikipag-participate ka. Listen and focus. Use the power of nodding. Kung hindi ka man makasalita, mag-nod ka. That means to say na nag-agree ka. Ito naman ang don'ts. Huwag humiga at kung ano-anong ginagawa. Don't eat during the presentation. Don't leave during the presentation. Don't use your phone while your mentor is presenting. O nga naman, minsan, kailangan habang nagpe-present yung mentor natin, kailangan, kumbaga, active din tayo, willing tayong matuto kasi magandang example sa ating prospect. Don't ask questions while your mentor is presenting. Meron namang mga question time after pa. ABC rule, pag tee up naman, keep it short and simple. Kasi yung siyempre, ipapakilala mo yung iyong upline doon sa prospect mo. So, example, halimbawa, nagkita na kayo ng iyong prospect. Example, alam mo ba yung magdi-discuss sa'yo? Si Mentor Marlon, 25 years old lang yun. Pero kung kumita, milyon. Tapos, once the mentor arrives, introduce her to your prospect right away. So, pag dumating na si mentor, halimbawa, si Mentor Marlon, i-introduce mo siya sa prospect, kaagad-agad. Tapos, sasabihin mo, ma'am, siya po pala yung kinukwento sa'yo kanina si Mentor Marlon. Wag madaming sasabihin na not too lengthy introduction as it will sound scripted. Parang occasional lang, parang magkakilala lang na ganun. Do it in front of your mentor. It will sound. Wag daw gawin in front of your mentor yung pagpapakilala. So, as it will sound scripted. Kumbaga, ini-introduce mo yung prospect mo sa speaker. Huwag mong sabihin sa harap ng upline mo kasi para bang pinlano, parang in-scripted. So, parang hindi maganda. Tapos, don't tee up the prospect in front of your mentor. So, merong mga, hindi rin daw dapat gawin na wag mo i-tee up yung prospect mo sa front ng mentor. Kumbaga, parang yung inaano mo, parang mas tiniti up, ito men's lawyer ito or doctor ito, kaya ganyan-ganyan. Hindi tama yon. So, kailangan nating malaman yung mga dapat nating at hindi dapat gawin. Keep it short and simple, kiss.
Tapos, closing. Sa closing naman, dito sa closing, teamwork din ito. Kailangan, be confident. Walang maniniwala sa taong walang tiwala sa kanyang ginagawa, which is true. Kailangan confident tayo sa sinasabi natin. Kailangan yung ating prospect, kumbaga, talagang alam niya na we are really 100% sure sa ginagawa natin, sinasabi natin. Tapos, you have the key to get their dreams, which is true. Kasi naman lahat dito talaga napatunayan na. Nagawa na ng mga uplines, higher mentor natin. So, yung mga pangarap nila pwedeng matupad dito sa company. Let them feel this, nothing to lose and something to gain. Kailangan maramdaman nila na walang mawawala sa kanila dito. Mas may mapapala sila, kumbaga lahat ng pinapangarap nila, lahat ng dreams nila magagawa dito. Syempre, effort. Hindi ito yung nag-join sila bukas mayaman na sila, hindi. Kasi scam yun pagka ganon, pag pinangakuan natin ng ganon. Pero we can help them. Tutulungan versus peperahan mindset. Yun nga, yung kumbaga hindi nila dapat isipin na piniperahan lang ako nito. More on tinutulungan natin sila, which is true naman. Tutulungan natin sila if they have health problems, and tutulungan natin sila magkaroon sila ng financial and time and financial freedom. Ang main goal natin dito is OTS. OTS on the spot. Huwag nang pakawalan, it's now or never mindset. Ito naman yung mga don'ts. Don't let your mentor close it alone as she will already seem pushy. Kumbaga yung mentor mo ang nag-IBP, pero tulungan mo mag-closing. Or kung ikaw ang nag-IBP, yung mentor mo ang mag-closing. Hindi siya lahat ang gagawa. Tapos, pangalawa, don't assure the prospect that income is guaranteed. Income will depend on the effort. Ito nga yung sinasabi natin na ang income will depend upon the effort nila. May gagawin sila. Hindi ka mangangako na ano ka dito. May mapapala ka pero may gagawin ka. Hindi ka lang basta-basta aangat kung wala kang gagawin. Kasi sinabi nga ng company natin, di ba, within 3 to 5 years, kung gawin mo lang ngayon, worldwide business, of course, depende rin sa day-to-day activities mo. I-align mo ang day-to-day activities mo sa goal mo. Refer first before joining. Kailangan, hindi pwedeng sasabihin ng downline mo na, mayroon akong kakilala, magre-refer ako. Pero hindi, kailangan siya muna ang mag-join bago siya mag-refer. Meron kaming ganyan Meron kaming yung downline ko, nagre-refer na siya, pero siya hindi pa naka-member. Sabi nga namin sa kanya, ikaw muna mag-member para yung mga nire-refer mo under sa'yo. So, kailangan siya mauna. Ito pa ang ibang mga closing tips. Yung cut-off, Monday. First goal is ROI, yung return of investment. Pwede mo sabihin, as closing tip, sir, pwede ka na mag-refer agad para pagdating ng cut-off, may income ka na. Kasi halimbawa, nag-usap kayo ng let's say Wednesday, kung may re-refer siya since Monday pa naman ang cut-off, makakasama yon sa sa income niya sa next week kasi hanggang Monday pa. Slot reservation. Pwede mo din sabihin, sir, pwede tayo mag-reserve ng slot para ikaw mauna. Yung susunod na ma-refer ko, under mo na. Pwede rin yun kasi ito yung positioning nga. Kailangan siya mauna kasi may mga magjo-join pa. Since nauna na siya, ma-under niya na yung magjo-join after. Credit card option, PayPal for staggered payment, easier to pay. One account policy, one leg closing, possibility of spillovers. Explain din yan. Abono, case to case. If someone is really eager and potential close friends, trusted people. Depende lang sa kakilala mong tao. Reminder, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. Huwag kang magpa-promise
na hindi mo kayang gawin. Pero mas maganda yung mag-deliver ka kahit more on what you have promised. Encoding and spillovers. Ask your mentor how to encode ASAP. Kailangan matuto rin tayo mag-encode as soon as possible. Ituturo natin sa downline natin. Encoding should be extreme left and extreme right only. First direct encoding should be on the spillover side. Second direct encoding on the other side. Maituturo natin yan sa downline natin. Spillovers are your responsibility, not just a bonus. Help them. Kasi merong tinatawag na spillovers dito. Nasa ibang topics naman yan. So, kumbaga savings mo na yan kahit wala ka pang nare-refer. Meron ka ng nakukuhang spillover. Pero kailangan tulungan din natin yung mga nagbibigay sa atin ng spillover. Connect and communicate. Kailangan nga dito, kailangan mag-connect tayo sa kung may kailangan tayo ng mga questions tayo, mag-connect tayo sa ating mga upline and mag-communicate tayo. Kasi nga copy business ito, minsan yung mga uplines natin, marami na rin silang mga under. So, kung may questions tayo, they are willing to help. Yan po ang kagandahan dito sa business, copy business. At saka po yung mga uplines, willing po yan sila, tawagan nyo lang. Kung di man sila makasagot ka agad, kasi nga busy sila, magsasagot yan kapag available. Lalo na po kami dito kasi nasa US kami, iba ang time namin sa Pilipinas. Minsan, hindi namin nasasagot agad yung mga questions sa amin. Pero once na makita namin, sasagutin namin. Ito na po pala. Just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. So, just continue lang po. Yung mga nag-start ngayon, dire-diretso na tayo. Lahat po ng hard work ninyo dito sa I Am Worldwide is, ano po yan, recognized and it will pay off. To God be all the glory, all His. Yan lang po. I am Belinda Ruiz and I Am Worldwide. Back to you, Mens. Grace. Ayan, thank you po Mentor Belinda, no? Sobrang importante na malaman natin yung manual natin na 001 manual, no? And ngayon po yung ano ko po, no? Parang tawag dito, natutunan ko, no, yung talagang yes mentor and yung bawal maging acne, no? So kung nandito ka sa business, marami ka nang nalalaman sa labas. Kailangan pag nandito ka ngayon sa IM, is talagang kailangan serious, wala ka talagang empty cup. Ayan. So, yun, no? Picture muna tayo, mentors. Sino pong magte-take ng pictures po? Bago po tayo mag-take away and kung may mga questions po. Amazing morning po. Ako na po, Mens. Sige po, thank you. Picturean ko po muna si Mentor Belinda. Yan. Ganda po ng speaker po natin. Design po, men. Yan. Tapos, dalawa po kayo ni Mentor. Manikis. Highlight. Yan. Design po. And gallery review po mga mentor pa. Open cam na lang po. And design po. Hindi po ako makakabisi. 1, 2, 3. And second page po. Yan, may mga naka-open cam pa po. Yan. Thank you po. Okay na po. So, mentors, may mga questions ba? Take away? Pwede po kayong mag-speak, mag-unmute. Meron po ba? Take away, mentors? Kung wala po, wala. Wala po magtatanong, wala po.
Mukhang na ano po, no, malinaw naman po ang pagkakabagsak ni Mentor Belinda, no? So, kung wala po, pray muna po tayo and then pwede na po tayo mag-thank you po kay Mentor Belinda. So, pray muna po tayo. Pwede po bang magtawag na lang din dahil po maingay po sa background ko? Okay lang po ba? Mentor Marie Santos, okay lang po kayo po ang manalangin po? Naka-unmute, Okay lang po. Nasa bus po ako, medyo maingay din. sige, sige. Okay lang po. Sige po, Ay, sige. Thank you po. Okay, let's bow our heads po. Ama, maraming salamat po sa araw na to. Sa pagkakatikim po namin. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa at kami po ay pinagsama-sama ngayong araw upang madagdagan po ang aming kaalaman sa aming pong business. Maraming salamat po sa buhay ni Mentor Belinda na nag-inspire po namin ngayong araw at saka po kay Mentor Grace na naging host po namin. Ama, nagpapasalamat pa rin po kami sa pag-iingat mo po sa amin at sa bawat paghipo ng iyong kamay sa amin, sa mga kasamahan po namin na may nakasakit at sa kanilang mahal sa buhay. Patuloy mo po sana kami ingatan at gabayan sa araw-araw ng buhay at lalong-lalo na po sa araw-araw ng pag-business po namin dito sa IN para po marami pa po kami patulungan. Tinataas po namin ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, no? Pwede na po tayo mag-unmute and mag-thank you po tayo kay Mentor Belinda po. Thank you. Thank you, Mentor Belinda. Mentor Belinda. Thank you, Mentor Grace. Thank Thank you, Mentor Belinda, Mentor Grace. Mentor Grace. Bless everyone. Thank you, Mentor Belinda. Mentor Thank you, Mentor Belinda. Thank you, Belinda. Mentor Mary Grace. Very much. Linda, Mentor Grace. God bless everyone.